Ang amoy ng bagong pitas na stargazer lilies ay kadalasang nagdadala ng kapayapaan kay Celine. Ngunit ngayong hapon, habang hawak ang matalas na gunting, tila mas matalas ang pakiramdam niya sa bawat yabag na papasok sa kanyang maliit na shop. Isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat. Hindi ito ang karaniwang customer na naghahanap ng bouquet para sa anniversary. Axel, Blaze, sa loob muna kayo. Mahinahong utos ni Celine nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang apat na batang magkakamuka, mabilis na sumunod. Bitbit ang kanilang mga laruan. Sa edad na 8, alam na mga ito kung kailan nagbabago ang timpla ng hangin ng kanilang ina. Bumukas ang pinto ng shop. Ang kampanilya sa itaas ay tumunog. Isang matingkad na tila, hudyat ng gera. Pumasok ang isang lalaki na kasuot ng charcoal gray suit. Sa bawat takbang nito, tila sumisikip ang espasyo ng Celine's blooms. Tumigil ang lalaki sa harap ng counter. Hinawakan ng isang talulot ng rosas at dahan-dahang pinitas. Sariwa. Simula ng lalaki. Ang boses nito'y malalim, parang kalabog ng kulog sa malayo. Pero alam nating pareho na ang pinakamagandang bulaklak ay mabilis malanta kapag nakatanim sa muling lupa. Tiningnan siya ni Celine ng diretsyo. Ang mukhang iyon, ang panga, ang matang mapanuri, at ang pilat sa dulo ng kilay. Yun ang mukha ng namayapa niyang asawa. Pero ang aura nito, ito ay apoy na handang tumupok. Wala akong tinitindang lupa rito, Henry Alcantara. Pagbanggit niya sa pangalan nito, isang lason na matagal na niyang kinikimkim sa dila. At mas lalong walang puwang dito ang katulad mong mas mahilig sumira kesa mag-alaga. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Henry. Kilala mo pala ako. Di na ako magtataka. Ang isang dating shadow, hindi basta-basta nawawala ng paningin. Kahit pa, nagtatago na siya sa likod ng mga apron at gunting. Kinuha ni Celine ang isang kumpol ng bulaklak. Naglakad patungo sa gilid ng shop para ilagay sa florera. Sumunod ang tingin ni Henry sa kanya. Parang isang maninila na sinusukat ang bawat kilos ng biktima. Anong kailangan mo? Tanong ni Celine habang abala ang mga kamay. Kung gulo ang dala mo, mali ka ng pinasukan, may mga bata sa taas. Yun mismo ang pinunta ko dito. Mariing sagot ni Henry. Lumapit ito sapat na para maamoy ni Celine ang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng mga bulaklak. Nakita ko sila sa labas bago ako pumasok. 4 na batang lalaki, 8 taon. Ang eksaktong panahon kung kailan tayo huling nagkita. Tumigil ang kamay ni Celine. Ang gunting ay nabaon sa foam ng florera. Huwag mong idamay ang mga anak ko sa laro mo, Henry. Anak natin, Celine. Huwag mo kong gawing tanga. Hinawakan ni Henry ang braso ni Celine. Hindi marahas pero naroon ang pag-aangkin. Ang mga batang yun may dugong Alcantara. At alam mo ang patakaran ng pamilya namin. Walang naiiwang dugo sa labas ng aming teritoryo. Bumitaw si Celine at humarap sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy na sa galit. Isang galit na matagal niyang inihahanda para sa sandaling ito. Ito na ang pagkakataon. Ang lalaking nasa harap niya ang dahilan. Kung ba't nagkasira-sira ang buhay niya noon. Kung akala ni Henry, nahanap na nito ang kanyang mga anak. Hindi nito alam na sadyang iniwan ni Celine ang bakas para matuntun siya. Bumitaw si Celine. Sa hinahawakan niya ng tuluyan. Gusto mo sila makita? At makilala, ganun ba? Hamon ni Celine. Ang boses ay malamig pa sa yelo. Sige. Pero tandaan mo ito, Henry. Kapag pumasok ka sa buhay namin, wala nang labasan. At baka sa dulo, magsisi ka na hinanap po pa kami. Subukan mo. Hamon ni Henry, bago ito tumalikod at lumabas ng shop. Naiwan si Celine na nakatingin sa papalayong sasakyan. Hinubad niya ang apron. Nilantad ang isang maliit na tattoo na itim ng rosa sa kanyang pulso. Ang marka ng isang elite
assassin. Kaya na ang pain. Bulong niya sa sarili. Kukunin ko ang lahat sa iyo, Henry. Hanggang sa wala nang matira kahit ang hininga mo. Isang linggo ang mabilis na lumipas mula nang magtagpo ang kanilang landas sa flower shop. Ang dating tahimik na kalsada sa tapat ng tindahan ni Celine, naging paradahan ng mga itim na SUV. Bawat galaw niya, bawat paglabas ng mga bata para pumasok sa eskwela. May nakamasid na mga matang tila hindi kumukurap. Tapos na ang palugit, Celine. Bungat ni Henry habang pilit hinahawakan ng isang bouquet na patay na rosa sa counter. Inimpake na ng mga tauhan ko ang gamit niyo sa itaas. Masyado ka nagmamadali, Henry. Hindi mo man na ba tatanungin kung gusto ba ng mga bata na lumipat sila sa kuta ng isang demonyo? Sagot ni Celine habang sinususi ang kanyang cash register. Lumingon si Henry sa 4 na batang lalaki na kahilera sa gilid. Suot ang kanilang mga backpack. Axel, Blaze, Cedric, Dash. Gusto niyo ba makakita ng totoong training ground? May gym, archery range, at pool sa pupuntahan natin. Nagkatinginan ng quadruplets. Si Axel, ang pinakaseryoso, tumingin sa kanyang ina. Nang tumango si Celine, lumingon si Axel kay Henry. Gusto ko ng computer room na may fiber connection at high-end na security bypass tools. Napaangat ang kilay ni Henry. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Makukuha mo yan. Tara na! Ang biyahe patungo sa Alcantara Estate tumagal ng halos 2 oras. Mula sa mataong syudad, unti-unting naging masukal ang paligid hanggang sa bumukas ang naglalakihang bakal na gate sa tuktok ng isang burol. Pagbaba ng sasakyan, bumungad sa kanila ang isang mansyon na gawa sa puting bato at salamin. Napapaligiran nito ng matataas na pader na may mga nakatagong surveillance camera sa bawat sulok. Dito na ba tayo titira, Mama? Tanong ni Dash habang nakatingala sa dambuhalang pintuan na gawa sa mahogany. Dito muna tayo, Dash. Sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay malamig pero may kasiguraduhan. Huwag kayong lalayo sa isa't isa, maliwanag? Opo, Mama. Sabay-sabay na sagot ng 4 bago sila pumasok. Ginagabayan ng mga nakaunipormeng katulong. Naiwan sina Celine at Henry sa malawak na driveway. Ang hangin sa bundok ay malamig. Humahampas sa mukha ni Celine na tila isang babala. Huwag mong isiping nakuha mo na kami, Henry. Bulong ni Celine habang dahan-dahang lumalakad patungo sa entrance. Nandito lang ako dahil gusto ko makita kung gaano kalalim ang utang ng pamilya mo sa akin. Wala akong utang sa'yo, Celine. Ang kapatid ko ang kumuha sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Huminto si Henry at hinarap siya. Ang distansya nila, sapat na para maramdaman ni Celine ang init ng hininga nito. Natawa ng mahina si Celine. Kinuha mo lang ako para maging alas laban sa kapatid mo. Huwag na tayo maglokohan dito. Alam nating pareho kung anong klaseng laro ang pinasukan natin. Lumipas ang 3 araw sa loob ng mansyon. Sa bawat hapunan, ang mahabang lamesa ay puno ng tensyon. Pinapanood ni Celine kung paano subukan ni Henry na makuha ang loob ng mga bata. Isang gabi, naabutan niya ang mga ito sa malawak na living room. Di ganyan ang pag-awak ng night, Blaze. Sabi ni Henry habang tinuturuan ng bata ng chess. Dapat, palagi kang 2 hakbang na nauuna sa kalaban mo. Isipin mo kung anong ititira nila bago pa nila maisip yon. Parang sa pangangaso po ba? Tanong ni Blaze, ang mga matay kasing talas na isang agila. Tumango si Henry. Exactly. Huwag kang magpapakita ng takot. Ang takot ang unang pumapatay sa isang sundalo. Pinanood sila ni Celine mula sa madilim na pasilyo. Kumirot ang kanyang puso. Ang paraan ng paggalaw ni Henry. Ang boses nito. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng yumaong asawa. Pero alam niyang mas mapanganib ang lalaking ito. Ang asawa niya ay hangin. Pero si Henry, isang nagngangalit na apoy. Lumapit si Celine at tumayo sa likod ni Blaze.
Sapat na ang larong ito para sa gabing ito. Oras na para matulog. Sandali lang, Celine. May pag-uusapan tayo. Harang ni Henry nang aktong aalis na ang mga bata. Nang makaalis ang quadruplets, binalot ng katahimikan ng silid. Tanging ang lagutok lang ng apoy sa fireplace ang maririnig. May darating na mga bisita sa Biyernes. Isang mahalagang charity gala dito sa mansyon. Gusto ko makita ka ng mga kaalyado ko bilang asawa ko. Simula ni Henry habang nagsasali ng scotch sa baso. Hindi mo ako asawa, Henry. At hindi ako magiging dekorasyon ng mga transaksyon mo. Mabilis na sagot ni Celine. Ang kanyang mga kamay, nakakuyom sa gilid ng kanyang dress. Inabot ni Henry ang baso kay Celine pero hindi ito tinanggap ng babae. Hindi ito pakiusap, Celine. Ang mga kaaway ko nagsisimula na magduda. Kailangan nila makita ang pamilya Alcantara na buo. Kung gusto mo manatiling ligtas sa mga anak mo, gagawin mo ang sasabihin ko. Pinabantaan mo ba ako gamit ang mga bata? Lumapit si Celine. Ang kanyang mukha ay pulgada na lang ang layo kay Henry. Subukan mo, Henry. Ngumiti si Henry. Isang ngiti na puno ng paghanga at hamon. Yun ang gusto ko sa iyo eh. Ang apoy sa mga mata mo. Magsuot ka ng pula sa Biyernes. Bagay sa iyo ang kulay ng dugo. Tumalikod si Celine nang walang salita. Habang paakyat sa hagdan, ang kanyang isip ay hindi sa gala, kundi sa vault na nakita niya sa opisina ni Henry. Ang pagdating ng mga bisita sa Biyernes, ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Habang abala si Henry sa pakikipagplastikan sa kanyang mga tauhan, kukunin ni Celine ang listahan ng mga sabwatang pumatay ng kanyang asawa. Ang paghihigante ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. At sa darating na Biyernes, sisiguraduhin ni Celine na ang Alcantara Estate makakatikim ng unang patak ng laso na matagal niya nang inihanda. Sumapit ang Biyernes na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang buong mansyon ay naging pugad ng aktibidad. Mga caterer na naglalatag ng pilak na kubyertos, mga florist na nag-aayos na matatayog na white calla lilies, at ang mga security detail na mas susing sinusuri ang bawat sulok ng hardin. Sa itaas, sa loob ng kanyang silid, nakatingin si Celine sa salamin. Ang pulang gown na ipinadala ni Henry, hapit sa kanyang katawan. Tila isang babala sa sino mang susubok na lumapit. Habang isinusuot ang kanyang pilak na hikaw, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Di ka pa rin nagbabago, Celine. Wika ni Henry habang nakasandal sa hamba ng pinto. Suot nito ang isang itim na tuxedo na lalong nagmukhang formal at mapanganib ang kanyang tindig. Ang pula ay kulay ng panganib at mukhang handa kang pumatay ngayong gabi. Lumingon si Celine. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Sana, handa ka ring mamatay sa ganda ko, Henry. O baka mas gusto mong mamatay sa kamay ng mga kaibigan mong darating mamaya? Lumapit si Henry at kinuha ang isang diamond necklace mula sa velvet box sa ibabaw ng dresser. Hindi kumibo si Celine nang maramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang leeg. Habang isinusuot ito ni Henry sa kanya, ang mga daliri ng lalaki ay sandaling dumampi sa kanyang balat. Isang haplos na nagdulot ng kuryente na pilit niyang uwiraksi. Ang mga bisita ko, mga buwayan na nakasuot ng seda. Huwag ka lalayo sa akin. Ang bawat ngiti nila may katumbas na patalim. Saad ni Henry sa kanyang tenga. Alam ko kung paano humawak ng patalim, Henry. Huwag mo ko itulad sa mga babaeng dinidisplay mo rito. Sagot ni Celine bago siya naunang lumabas ng silid. Pagbaba nila sa grand staircase, ang lahat ng matay nakatuon sa kanila. Ang bulwagan ay puno ng usok ng mamahaling tabako at halimuyak ng mamahaling alak. Naroon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga kapwa mafia boss, mga negosyanteng ang yaman ay nakabaon sa dugo. Henry, ang nawawalang hari ng Alcantara. Bati ng isang matandang lalaki na may makapal na bigote, si Governor Valdez. At sino ang napakagandang dilag na ito? Siya ba ang dahilan kung ba't ka naging mailap nito mga nakaraang linggo?
Inakbayan ni Henry si Celine. Isang possessive na galaw na nagpakulo sa dugo ng babae. Si Celine. At ang apat na tagapagmana ko'y nasa itaas. Nagpapahinga. Sigurado ako narinig niyo na ang balita. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang pagbabalik ni Celine at ang pagkakaroon ng mga anak ni Henry, isang malaking banta sa balanse ng kapangyarihan. Habang abala si Henry sa pakikipag-usap, pasimpleng huminga si Celine. Bumaling siya sa paligid. Nakita niya si Axel sa itaas ng balkonahe. Nagbigay ito ng maliit na senyas gamit ang kanyang relo. Ready na ang bypass system. Yun ang ibig sabihin ng kanyang anak. Excuse me, kailangan ko lang mag-ayos ng sarili. Paalam ni Celine kay Henry. Huwag ka magtatagal. Bili ni Henry. Ang kanyang mga matay na natiling nakatitig sa kanya hanggang sa mawala siya sa harap ng maraming tao. Sa halip na pumunta ng powder room, mabilis na hinatak ni Celine ang back hallway patungo sa private office ni Henry, sa dulo ng kanang wing. Alam niyang may 5 minuto lang siya bago mapansin ng mga security cameras ang loop na ginawa ni Axel sa system. Pagpasok niya sa opisina, ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather ang bumungad sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa likod ng malaking painting ng isang tanawin sa Macau. Doon nakatago ang digital safe. Come on, Axel, bigyan mo na sa akin ng code. Bulong ni Celine habang inilalabas ang maliit na device. Sa screen ng device, lumabas ang mga numero 0, 9, 2, 1. Ang petsa ng kamatayan ng kanyang asawa. Bumukas ang safe nang walang tunog. Ngunit sa halip ng mga transaksyon ng droga o armas sa makita, tumambat kay Celine na isang tumpok ng mga sulat at isang lumang litrato. Kinuha niya ang litrato. Ito'y kuha sa isang ospital. Dugo ang si Celine na hawak ang 4 na sanggol. At sa gilid, isang lalaki nakatalikod na tila binabantayan sila. Ano to? Tanong ni Celine sa sarili. Bago pa niya mabuklat ang mga sulat, narinig niya na ang yabag sa labas. Mabilis niya ibinalik ang lahat at isinara ang safe. Saktong pag-upo niya sa swivel chair ni Henry, bumukas ang pinto. Si Cedric, ang isa sa kanyang mga anak ang pumasok. Hingal na hingal ito. Mama, si Tito Henry, may kaaway siya, nakausap sa garden. Sabi ni Axel may dalang baril yung lalaki. Mabilis na tumayo si Celine. Ang kaba sa kanyang dibdib hindi para sa sarili, kundi para sa planong baka masira. Cedric, bumalik ka sa kwarto niyo, ilock niyo ang pinto. Utos ni Celine habang kinukuha ang isang maliit na dagger na nakatago sa ilalim ng kanyang gown. Lumabas siya ng opisina. Tinahak ang shortcut patungo sa garden. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakita niya si Henry, na hinarap ang isang lalaki na nakamaskara. Ang lalaki may itinututok na baril sa dibdib ni Henry, ngunit ang bilyonaryo, tila hindi man lang natinag. Gawin mo. Hamon ni Henry. Ang boses ay puno ng otoridad. Pero siguraduhin mong hindi ka sasablay. Dahil kapag buhay pa ako pagkatapos ito, uubusin ko buong lahi mo. Mula sa dilim, naghanda si Celine na ihagis ang kanyang dagger. Ngunit napatigil siya nang marinig ang sinabi ng estranghero. Pinatay mo ang sarili mong kapatid para sa babaeng yan. Henry! At ngayon pati ang anak niya, aangkinin mo? Sigaw ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Bago pa ang lahat, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi si Henry ang natumba. Ang estranghero, dahan-dahang bumagsak matapos tamaan ng bala mula sa sniper ni Henry na nakatago sa bubong. Lumingon si Henry sa direksyon ni Celine. Tila alam niyang kanina pa ito nandun. Sabi ko sa'yo, Celine, huwag ka lalayo sa akin. Mapanganib ang gabi. Lumapit sa kanya si Henry. Ang muka'y nanatiling misteryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang pagdududa sa puso ni Celine, lalong lumalalim. Ang sumunod na 2 linggo sa mansyon, binalot ng isang mapaninlang na katahimikan. Para sa mga ordinaryong mata, ang pamilya Alcantara ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit para kay Celine, bawat tawa ng kanyang mga anak at bawat ngiti ni Henry, bahagi ng isang masalimuot na laro ng ahas at mitsa.
Isang hapon, natagpuan ni Celine si Henry sa malawak na field sa likod ng mansyon. Hindi ito ang Henry na nakasuot ng tuxedo. Suot nito ang isang simpleng puting t-shirt at cargo pants. Pawisan habang tinuturuan ang quadruplets ng archery. Focus sa target dash. Utos ni Henry habang inaayos ang pagkakahawak ng bunso sa busog. Huwag mong tignan ang palaso. Tignan mo ang dulo ng layunin mo. Kapag huminga ka, bitawan mo. Lumipad ang palaso at tumama malapit sa bullseye. Naghiyawan ang magkakapatid. Isang tunog na bihirang marinig ni Celine mula nang mamatay ang ama ng mga ito. Lumapit si Celine. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa damuhan. Mukhang nag-enjoy ka sa pagiging tutor mo, Henry. Puna ni Celine. Ang kanyang boses ay may halong pait na pilit niya itinatago. Lumingon si Henry. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa ilalim ng sikat ng araw. May mga talento silang kailangan linangin, Celine. Ang mundong gagalawan nila ay hindi nagpapatawad sa mga mahihina. Gusto mo sila maging tulad mo? Isang taong nabubuhay sa likod ng baril at pader? Tanong ni Celine habang pinapanood si Blaze na sumunod sa pagtira. Lumapit si Henry sa kanya. Sapat na para maramdaman niya ang init ng katawan nito pagkatapos ng ehersisyo. Gusto ko silang maging mas magaling kaysa sa akin. Gusto ko silang maging mga leon na walang sino mang mangangahas na galawin. Hinayaan ito ni Celine. Ang kanyang isip. Nakafocus lang sa bawat teknik na itinuturo ni Henry sa mga bata. Alam niyang magagamit niya balang araw laban sa mismong pamilya Alcantara. Hinayaan niyang mapalapit ang mga bata dahil alam niyang ito ang pinakamahusay na paraan para mapababa ang depensa ni Henry. Ang tiwala ay ang pinakamatalas na patalim na maaari niyang itarak sa puso ng mafia boss na ito. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng hindi inaasahang selebrasyon. Nagpaluto si Henry ng paboritong pagkain ng mga bata, steak, pasta, at isang dambuhalang chocolate cake. Ang dining hall na dati puno ng tensyon, napalitan ng ingay ng mga bata. Tito Henry, totoo po ba nakipaglaban kayo sa isang tigre sa India? Tanong ni Cedric habang puno ng pagkain ng bibig. Natawa si Henry. Isang tunog na tila banyaga sa loob ng malamig na mansyong yon. Hindi tigre, Cedric. Pero mas mapanganib pa doon. Ang mga taong may dalawang muka, ang tunay na hayop sa mundong ito. Katulad po ba ng nasa computer games? Hirit ni Axel, na mas interesado sa estratehiya kesa sa kwento. Mas malala, Axel. Dahil sa totoong buhay, walang respawn kapag natalo. Seryosong sagot ni Henry bago lumingon kay Celine. Di ba, Celine? Hindi sumagot ang babae. Sa halip uminom siya ng wine at pinanood kung paano kinuha ni Henry ang atensyon ng mga bata. Ginamit ni Henry ang kanyang yaman at kapangyarihan para maging isang bayani sa mata ng mga ito. At yun ang kailangan ni Celine. Gusto niya maging komportable si Henry. Gusto niya isipin ito na nakuha niya na ang loob ng pamilya. Nang makatulog ang quadruplets, naiwan ng dalawa sa library. Ang silid ay nababalot ng amoy ng leather at lumang alak. Nakaupo si Celine sa isang armchair, habang si Henry nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng labas. Di mo kailangan gawin to. Ang magpanggap na isang mapagmahal na tito o ama? Ano ang endgame mo? Humarap si Henry. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang endgame, Celine. Gusto ko lang protektahan ang sa akin. Sa'yo? Di mo sila pag-aari. Dugo ko sila at ikaw. Lumapit si Henry at huminto sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa magkabilang braso ng upuan ni Celine. Tila kinukulong ang babae. Ikaw ang nag-iisang babae na hindi ko kayang bitawan. Kahit nung akala ko patay ka na. Tumingala si Celine. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na pilit niyang pinipigilan. Kung gayon, patunayan mo. Kung talagang mahalaga kami sa'yo, ibigay mo sa akin lahat ng access na accounts na Alcantara. Ipakita mo sa akin na nagtitiwala ka sa akin. Isang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Henry.
Alam niya ang ginagawa ni Celine. Alam niyang ito'y isang bitag. Pero tila handa siyang pumasok dito. Gusto mo ng susi ng kaharian ko? Sige, bukas isasama kita sa main vault ng aming headquarters sa syudad. Ipapakita ko sa iyo lahat ng dumi at gintong tinatago namin. Tumalikod si Henry at lumabas ng library. Iniwan si Celine na nag-iisa sa dilim. Ayan na. Binibigay mo na sa akin ng lubid na gagamitin ko para bitayin ka. Ani Celine sa isip. Ang hindi alam ng babae. Habang binubuo niya ang kanyang plano para ubusin ang yaman at kapangyarihan ni Henry, may ibang mga matang nakamasid mula sa anino ng mansyon. Mga tauhan ni Henry na hindi sang-ayon sa pagpasok ng isang byuda sa kanilang sikretong mundo. Ang panganib ay hindi lang nanggagaling kay Celine, kundi pati na rin sa loob mismo ng imperyo ni Henry. Lumipas sa mga araw na tila isang dula-dulaan sa loob ng mansyon. Hinayaan ni Celine na maging maluwag ang gapos ng kanyang paghihigante. Pinagmamasdan mula sa malayo kung paano unti-unting kinukuha ni Henry ang loob ng 4 na bata. Para sa mga tagamasid, isa silang perpektong pamilya. Ngunit para kay Celine, bawat tawa ni Henry, isang hakbang patungo sa sarili nitong libingan. Isang umaga, ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahalik sa bintana ng veranda. Naabutan ni Celine sina Henry at ang mga bata sa garden, hindi para sa archery, kundi para sa isang simpleng laro ng football. Ipasa mo, Blaze, Tito! Huwag mo hayaang mabasa ni Tito Henry ang galaw mo! Sigaw ni Axel habang mabilis na tumatakbo sa damuhan. Tumawa si Henry, isang malutong at tila tunay na tawa, habang madaling naagaw ang bola mula sa bata. Masyado kang halata, Blaze. Ang mga mata mo nakatitig sa pa ako, hindi sa bola. Sa laban, ang mga mata mo'y dapat na sa buong paligid. Pinanood ni Celine ang eksena, habang dahan-dahang humihigop ng kape. Ang puso niya'y tila isang matigas na bato, ngunit may bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kirot. Ang mga bata na lumaking walang ama ay tila nakahanap ng kumpas sa lalaking dapat ay kaaway nila. Mama, tignan mo, naskoran ko si Tito Henry! Masayang sigaw ni Dash habang kumakaway sa kanya. Ngumiti si Celine, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Magaling, Dash, ipagpatuloy niyo lang yan. Nang mapagod ang mga bata at pumasok para magmerienda, lumapit si Henry kay Celine. Pawisan nito, ang buhok ay magulo at may bakas ng putik sa kanyang pisngi. Mukha siyang tao, hindi isang halimaw na mafia boss. Ang lalim na iniisip mo. Natatakot ka ba na baka mas gusto nila ako kesa sa alaala ng kapatid ko? Puna ni Henry habang kinuha ang baso ng tubig sa lamesa ni Celine. Natatakot ako na baka masyado silang masanay sa presensya mo, Henry. Alam nating pareho na mga taong katulad mo hindi nagtatagal sa mundong ito. Malamig na sagot ni Celine. Siguro nga. Seryosong sagot ni Henry. Ang kanyang mga matay na natiling nakapako sa mukha ni Celine. Pero habang narito ako, sisiguraduhin ko alam nila kung paano lumaban. Binibigay ko sa kanila ang gamit na hindi naibigay sa akin noon. At anong kapalit nito? Ang katapatan nila? Ang buhay nila? Wala. Sapat na sa akin narito kayo. Na nakikita ko silang lumalaki sa ilalim ng proteksyon ko. Tumayo si Celine. Inayos ang kanyang sutlang damit. Huwag ka masyado maging komportable, Henry. Ang tiwala ng mga bata madaling makuha. Gamit ang mga laro at regalo. Pero ang sakin, ibang presyo nun. Kinahapunan, dinala ni Henry ang mga bata sa kanyang sikretong garahe sa ilalim ng mansyon. Hanay-hanay ang mga mamahaling sasakyan. Ngunit may isang lumang Camaro sa sulok na nakatakip ng asul na trapal. Ito ang proyekto natin. Aayusin ang makina nito. Axel, ikaw sa diagnostics, Blaze at Cedric, kayo sa manual labor at Dash ikaw sa taga-abot ng tools. Aayusin natin to? Para saan po? Tanong ni Cedric, ang mga matay kumikinang sa kuryosidad. Para kapag 18 taon na kayo, may sasakyan kayo magagamit sa pagtakas, kung kakailanganin nyo man. Makahulugang sagot ni Henry. Wala sa itaas ng palapag, pinapanood ni Celine ang bawat kislap ng tools sa ilalim ng garahe. Naririnig niya ang tanong ng mga bata at ang matyagang sagot ni Henry. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya.
habang abala si Henry sa pagpapaamo sa kanyang mga anak. Mabilis na pumasok si Celine sa library at binuksan ang laptop na binigay sa kanya ni Axel. "Connect me to the mainframe, Axel." Bulong niya sa maliit na earpiece. "Connected na, ma. 5 minutes lang bago ma-detect ng firewall nila." Mabilis na nag-download si Celine ng encrypted files mula sa database ni Henry. Habang tumatakbo ang loading bar, ang kanyang isip ay bumabalik sa imahe ni Henry habang tinuturuan si Dash. May bahagi sa kanya na nagsasabing baka nagkakamali siya, pero agad niyang iwinaksiyon. Ang pamilya Alcantara ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ang kapatid ni Henry ang pumatay sa kanyang katahimikan, at si Henry ang nagmana ng tronong yon. Nang sumapit ang hapunan, mas masigla ang mga bata kaysa dati. Puno sila ng kwento tungkol sa sasakyang inaayos nila. Si Henry naman nanatiling tahimik, nakatingin lang kay Celine, habang ang isang kamay ay may hawak na baso ng wine. "Mukhang naging produktibo ang hapon niyo?" Simula ni Celine at pilit kinakalma ang sarili matapos ang ginawang infiltration. "Sobra, Mama! Alam niyo po ba si Tito Henry marunong mag-rebuild ng V8 engine?" Excited na sabi ni Blaze. Lumipas sa mga araw na tila isang panaginip. Sinadya ni Celine na luwagan ang kanyang pagbabantay, hinahayaan ng mga bata na yayain si Henry sa iba't ibang aktibidad sa labas ng mansyon. Ito ang kanyang paraan para mas lalong mapababa ang depensa ng lalaki. Ang ipakita na unti-unti na silang nagiging pamilya. Dinala sila ni Henry sa isang pribadong rancho sa paanan ng bundok. Ang sikat ng araw ay banayad at ang malawak na damuhan ay tila walang hanggan. Habang ang mga bata ay abala sa pagpapakain sa mga kabayo sa ilalim ng gabay ng mga tauhan ni Henry, naiwan ang dalawa sa ilalim ng malaking puno ng nara. "Hindi ko akalain na marunong ka pala mag-relax." Puna ni Celine habang pinapanood si Dash na tumatawa, habang sinusubukang sumakay sa maliit na pony. Ang kapayapaan ay isang luho na bihira ko makuha, Celine. Pero alam mo, kapag kasama ko ang mga bata, tila humihinto ang oras. Nakakalimutan ko kung sino ako at kung anong dumi ang nasa kamay ko. O baka naman, gusto mo lang talaga makuha ang loob nila para hindi na sila umalis. Hamon ni Celine. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon pero may talim. Lumingon si Henry sa kanya. Kung gusto ko sila ikulong, matagal ko na yung ginawa. Pero hinayaan ko sila maging bata. Gusto ko maranasan nila mga bagay na ipinagkait sa akin sa kapatid ko nung bata pa kami. Lumapit si Henry at kinuha ang nalagas na dahon sa buhok ni Celine. Hindi gumalaw ang babae, ngunit ang kanyang mga matay na natiling mapanuri. "Huwag mong isipin, dahil hinahayaan kita makasama sila ay napatawad na kita, Henry." Hindi ko hinihingi ang pagpapatawad mo, Celine. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na mapatunayan na hindi ako ang kaaway mo. Saad ni Henry bago siya tumayo at lumapit sa mga bata. Kinabukasan, dinala naman sila ni Henry sa isang arcade sa loob ng isang mall na eksklusibong ipinasara para sa kanila. Ang ingay ng makina, ang mahakulay na ilaw at ang sigawan ng quadruplets ay bumabalot sa buong palapag. Nakipagpaligsahan si Henry kay Blaze sa isang car racing game, habang sina Cedric at Dash abala sa claw machine. Si Axel naman nakatayo lang sa tabi ni Celine, pinagmamasdan ng lahat ng may seryoso muka. "Ma, ba't parang mabait si Tito Henry?" Hinawakan ni Celine ang balikat ng kanyang panganay. "Minsan, Axel, ang pinakamapanganib na tao ay ang mga taong marunong magtago ng kanilang tunay na kulay. Huwag kang magpapadala sa mga laro niya." "Pero ma, nung isang gabi narinig ko siyang kausap si Mr. Henderson sa cellphone. Sabi niya gagawin niya lahat para manatiling ligtas tayo, kahit mawala yung shares niya sa kumpanya." Kwento ni Axel. Napatigil si Celine. Ang sakripisyong yun hindi gawain ng isang malupit na mafia boss. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, hinila na sila ni Henry para kumain sa isang restaurant sa loob din ng mall. Habang kumakain, ang kapaligiran ay tila normal. Nagtatawanan ng mga bata tungkol sa kung paano natalo ni Blaze si Henry sa karera. Si Henry naman nakikinig lang. Paminsan-minsan nagbibigay ng komento na nagpapatawa sa mga bata. "Tito Henry,
Pwede ba kaming pumunta sa beach sa susunod? Tanong ni Cedric habang kumakain ng ice cream. Kahit saan niyo gusto. Basta kasama ang mama niyo. Tumingin si Henry kay Celine, isang tingin na puno ng kahulugan. Celine, alam ko nagpaplano ka. Alam kong bawat ngiti mo may kapalit. Pero sana sa bawat paggala natin, makita mo rin na mundong ito sinusubukan ko ibigay sa inyo. Isang mundong malayo sa dugo at gulo. Ang mundong yon, hindi kailanman magiging atin. Habang nakatayo pa ang imperyo mo, Henry. Sagot ni Celine, matigas ang paninindigan. Ang bawat sentimo na ginagastos mo sa amin, galing sa pawis at dugo ng iba. Huminga ng malalim si Henry. Kung yun ang tingin mo, hindi kita sisisihin. Pero tandaan mo ito. Lahat ng ginagawa ko simula na mahanap ko kayo ay para itama ang pagkakamali sa nakaraan. Matapos ang hapunan, habang pabalik na sila sa mansyon, nakatulog ang 4 na bata sa backseat ng SUV. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan nakakabingi. Nakatingin lang si Celine sa labas ng bintana, pinagmamasta ng mga ilaw ng syudad, na unti-unting lumalayo. Naramdaman niya ang kamay ni Henry na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Akmang babawiin ni Celine ang kanyang kamay, ngunit hinigpitan ni Henry ang pagkakahawak. Hayaan mo muna ito, Celine. Kahit hanggang makarating lang tayo sa mansyon. Pakiusap ni Henry. Ang boses ay tila pagod at may dalang bigat. Sa sandaling yon, hinayaan ni Celine na manatili ang kamay ni Henry sa kanya. Hindi dahil sa lumalambot siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang tibok ng pulso ng lalaki. Ang pulsong balang araw siya mismo ang magpapatigil. Ngunit sa ilalim ng kanyang puot, isang munting tinig ang nagtatanong. Paano kung ang lalaking tinuturing niyang kaaway, siya palang naging kaisa-isang kakampi niya sa dilim? Ang pagdududa ay isang lason. Unti-unti na itong kumakalat sa sistema ni Celine, habang mas nagiging malapit ang kanyang mga anak sa ama na pilit niyang tinatakwil. Ilang buwan na ang lumipas mula nang pumasok si Celine sa mansyon ng mga Alcantara. Ang bakuran na dati binalot ng katahimikan ay puno na ngayon ng tawanan at sigawan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bundok, dinala ni Henry ang mga bata sa isang munting lawa sa loob ng estate para sa kanilang unang karanasan sa pangingisda. Huwag mong biglain ang hila, Cedric. Mahinahong turo ni Henry habang nakaluhod sa tabi ng bata. Inalalayan niya ang maliit na kamay nito sa paghawak ng fishing rod. Ang pangingisda ay parang buhay. Yun ang sinabi niya sa mga bata. Kailangan ng tamang tiyempo at mahabang pasensya. Katulad po ba ng ginagawa niya sa negosyo? Tanong ni Cedric habang nakatingin sa gumagalaw na float sa tubig. Ngumiti si Henry, isang ngiting hindi nakaligtas sa paningin ni Celine na nakaupo sa isang picnic blanket sa di kalayuan. Higit pa doon, Cedric. Sa negosyo madaling makita ang kalaban. Pero sa pangingisda, kailangan mong pakiramdaman ang nasa ilalim ng tubig. Pinanood ni Celine kung paano naging komportable ang kanyang mga anak sa piling ni Henry. Si Blaze at Dash nagpapagalingan sa paghuli ng maliliit na isda, habang si Axel seryosong nakikinig sa mga kwento ni Henry tungkol sa paglalakbay nito sa ibang bansa. Ang puot na pilit niyang pinapanatili ay tila unti-unting tinatabunan ng mga eksenang ito. Ang mga eksenang matagal niyang ipinagkait sa kanyang mga anak. Nang sumapit ang gabi, nagpasya sila mag-camping sa tabi ng lawa. Gumawa ang mga tauhan ni Henry ng isang malaking bonfire at doon sila nag-ihaw ng marshmallows. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa mukha ni Henry, na tila nag-aalis ng maskara ng pagiging mafia boss at nagpapakita ng isang lalaking nagnanais lamang ng pamilya. Mama, tignan mo! Laki ng marshmallow ko! Pagmamalaki ni Dash habang inaabot ang natunaw na marshmallow kay Celine. Salamat, Dash. Tugon ni Celine. Pilit binabaliwala ang titig ni Henry sa kanya mula sa kabilang panig ng apoy. Nang makatulog na ang mga bata sa loob ng kanilang tent, naiwan sina Celine at Henry sa labas. Ang tanging naririnig ay ang lagutok ng apoy at ang huni ng kuliglig sa paligid. Bakit mo ito ginagawa, Henry? Basag ni Celine sa katahimikan.
Ang lahat ng ito ang pagpapakita ng kabutihan sa mga bata. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap ko. Huminga ng malalim si Henry at uminom ng whiskey mula sa kanyang baso. Hindi ito pagpapanggap, Celine. Ang mga batang yan, sila ang tanging bagay na totoo sa mundong ito na puno ng kasinungalingan. Na makita ko sila. Na-realize ko na pagkakataon ko ito para itama ang lahat. Itama ang lahat? Sa pamamagitan ng pag-angkin sa amin? Ang asawa ko, ang iyong kakambal, namatay siya dahil sa pamilyang ito. Paano mo masasabing itatama mo ang lahat? Lumapit si Henry. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng emosyon na hindi inaasahan ni Celine. Hindi ko pinatay ang kapatid ko, Celine. At darating ang araw na malalaman mo ang buong katotohanan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna kami maging masaya. Kahit sandali lang. Kinabukasan, isang hindi inaasahang kaganapan ang yumanig sa kanilang pansamantalang kapayapaan. Habang naglalakad ng pamilya sa loob ng malawak na botanical garden sa labas ng estate, isang lugar na pinili ni Celine para sa kanyang susunod na hakbang, isang grupo ng armadong lalaki ang biglang lumitaw mula sa mga halaman. Henry Alcantara, oras na para bayaran ang utang ng iyong ama. Sigaw ng isang lalaking may pilat sa muka. Mabilis na kumilos si Henry. Sa loob ng ilang segundo, nailabas niya ang baril, tinulak ang mga bata sa likod ni Celine. Celine, dalhin mo sila sa loob ng greenhouse. Huwag kang lilingon. Ngunit hindi natakot si Celine. Sa halip na tumakbo, kinuha niya ang isang nakatagong dagger sa kanyang binte. Habang abala si Henry sa pakikipagpalitan ng putok sa mga kaaway, mabilis na kumilos si Celine sa kabilang panig. Gamit ang kanyang kasanayan bilang isang elite assassin, isa-isa niyang pinatumba ang mga lalaki nagtatangkang lumapit sa kanyang mga anak. Nang matapos ang gulo, naiwan ang katahimikan sa botanical garden. Nakatayo si Henry sa gitna na nagkalat na bala, habang si Celine ay dahan-dahang itinatago ang kanyang dugoang dagger. Ang mga bata na nasa loob ng greenhouse, ligtas, ngunit kitang-kita ang mga takot sa kanilang mga mata. Lumingon si Henry kay Celine. Ang kanyang mga mata, puno ng paghanga at pagdududa. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang florist, Celine. At hindi ka lang isang bilyonaryo, Henry. Ang digmaang ito'y nagsisimula pa lang. At sa susunod, siguraduhin mong mas mabilis ka kaysa sa akin. Bumalik sila sa mansyon, na may mabigat na atmosphere sa paligid. Ang tiwala na unti-unting nabubuo muling nagkaroon ng lamat. Habang inaalo ni Henry ang mga bata sa loob ng kanilang kwarto, si Celine ay nag-iisa sa veranda at tinitignan ang kanyang mga kamay. Alam niya na ang kanyang plano ay kailangan magpatuloy. Ngunit ang paraan ng pagprotekta ni Henry sa kanya kanina at sa mga bata, ang pagharap nito sa kamatayan para masiguradong ligtas sila, nagdulot ng tanong sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? Isang gabi, maulan, matatalim ang kidlat na bumalot sa Alcantara Estate. Habang mahimbing ang tulog ng quadruplets, hindi mapakali si Celine. Ang salitang binitiwan ni Henry noong nakaraang gabi. Ang tungkol sa mga dokumentong kinuha niya sa library, tila isang pait na kailangan lunukin. Basahin mo ng mabuti. Bulong ni Celine sa sarili. Inuulit ang hamon ni Henry. Dinala siya ng kanyang paa sa opisina ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, bukas ang pinto. Walang gwardya, walang harang. Sa ibabaw ng mesa may isang pluma. Isang lumang folder na may markang Macau 2018. Tila ba sadyang iniwan ito doon para sa kanya. Binuklat ni Celine ang folder. Unang tumambad sa kanya ang dugo ang autopsy report ng kanyang asawang si Sergio. Ngunit habang binabasa niya ang ballistics report, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang balang pumatay kay Sergio, hindi galing sa baril ni Henry. Ito'y galing sa isang bihirang kalibre na tanging ang kanilang ama. Ang yumaong si Don Alfonso Alcantara ang nagmamay-ari. Sa ilalim ng report, may mga nakatagong litrato. Makakuha ito mula sa isang surveillance camera sa isang abandonadong bodega. Nakita ni Celine si Sergio na nakaluhod. At si Henry. Si Henry nakatayo sa pagitan ni Sergio at ng kanilang ama. Sa isang litrato, kitang-kita ang pagyakap ni Henry sa dugoang katawan ng kapatid, habang nakaturo ang baril na matandang Alcantara sa kanila. Hindi niya pinatay. Bulong ni Celine. Ang kanyang boses ay nanginginig. May isang sulat na nakaipit sa dulo. Sulat kamay yun ni Sergio. May mga bakas pa na natuyong dugo. Henry, kapatid ko, kung mababasa mo ito, ibig sabihin na bigo ako.
Ilayo mo si Celine. Huwag mo hayaang malaman ni na ama ang tungkol sa mga bata. Gamitin mo ang pangalan ko, gamitin mo ang puot ni Celine sa iyo para protektahan sila. Mas mabuting ituring ka nilang halimaw kaysa mahanap sila ng tunay na demonyo. Ipangako mo sa akin, magiging ama ka sa mga bata. Binitiwan ni Celine ang papel. Lahat ng 8 taon ng kanyang paghihigante ay tila isang malaking biro. Ang puot na nagpatakbo sa kanyang buhay ay isang maling akala. Si Henry, ang hindi kumuha sa kanyang kaligayahan. Si Henry, ang naging kalasag na tumanggap ng lahat ng bala at mura para lamang manatili silang buhay. Si Henry, ang kanyang kakampi. Nalaman mo din. Isang malalim na boses ang narinig niya mula sa dilim ng veranda. Pumasok si Henry, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga matay tila nagpapakita ng galit. Pagkatapos ay unti-unting nakita ang kalayaan doon na tila ba nabunutan siya ng tinik sa 8 taong dinala. Bakit? Ba't mo hinayaang kamuhian kita? Ba't mo hinayaang planuhin ko ang pagbagsak mo habang ginagawa mo ang lahat para protektahan kami? Lumapit si Henry. Ang bawat takbang ay mabigat. Dahil ang galit mo, ang nagpanatili sa iyo matalas, Celine. Kung nalaman mo ang totoo noon, susugod ka sa ama ko at papatayin ka niya sa loob ng ilang saglit. Mas pinili ko maging kontrabida sa kwento mo. Basta sigurado ako may kwento ka pang itutuloy. Hindi nakapag-isip si Celine. Sinugod niya si Henry. Hindi para saktan kundi para yakapin ng buong higpit. Ang suntok na ginagawa niya sa dibdib nito noon, unti-unting naging mahigpit na kapit. Henry, sorry. Sorry. Patawarin mo ako. Hikbi ni Celine. Hinawakan ni Henry ang kanyang muka. Tinaas ito para magtagpo ang kanilang mga mata. Wala kang dapat hihingi ng tawad. Ginawa ko lahat ng ito dahil simula pa lang. Nung muli kita makita, alam ko na ikaw ang buhay ko. Sa gitna ng revelasyong yon, isang masiding halik ang namagitan sa kanila. Isang halik na naglalayong burahin ang 8 taong distansya at kasinungalingan. Sa sandaling yon, 2 kaluluwa lang silang pagod sa digmaan at naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Ngunit ang katahimikan, binuwag ng matinis na tunog mula sa radyo ni Henry. Sir, may mga hindi kilalang sasakyan na pumasok sa main gate. Armado sila. Mukhang mga board members ng sindikato. Nalaman nila binigay niyo ang file sa pulisya. Nagkatinginan si Celine at Henry. Ang pag-ibig na kakagana pa lang, kailangan ng dumaan sa apoy. Ilabas mo ang mga bata. Henry, ako ang haharap sa kanila sa front gate. Mahinang utos ni Celine. Hindi, Celine. Magkasama tayo. Sagot ni Henry habang binubuksan ng isang compartment sa ilalim ng kanyang mesa na puno ng mga armas. Tapusin na natin ang sinimulan ni Sergio. Mawawala na ang pangalang Alcantara sa mundo ng krimen. Ang amoy ng pulbura, humalo sa halimuyak ng mga rosas na paborito ni Celine. Sa labas ng mansyon, ang bawat pagputok ng baril ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Hindi pa ito ang huling yugto, kundi ang simula ng paglilinis ng mga kalawid sa nakaraan. Mabilis na tinahak ni Celine at Henry ang madilim na pasilyo patungo sa wing ng mga bata. Sa bawat kanto may mga tauhan si Henry na nakikipagpalitan ng putok sa mga infiltrators. Ang mga ito hindi basta-basta hitman. Sila ang cleaners ng sindikato. Mga aninong pinadala ng board members kapag may kailangang burahin sa mapa. Axel! Blaze! Mahinang tawag ni Celine pagpasok sa kwarto. Nagulat siya na makita ang 4 na bata ay hindi nagtatago sa ilalim ng kama. Nakasuot sila ng kanilang mga tactical gear, mga regalong binigay ni Henry na akala ni Celine ay laruan lang. Si Axel nakaharap sa isang monitor. Ang mga daliri mabilis na lumalakad sa keyboard. Si Blaze may hawak ng smoke grenades. Ma! Nakalock na ang North Sector. Na-divert ko ang security sensors para isipin nila nasa basement tayo. Tumingin si Henry kay Celine. Isang sulyap na humihingi ng paumanhin dahil sa pagtuturo sa mga bata ng ganitong sining. Ngunit sa pagkakataong ito, tumangulang si Celine. Ang pagiging handay, kaisa-isang paraan para mabuhay sila. Makinig kayo. Dadaling ko kayo sa secret tunnel sa ilalim ng wine cellar. Doon kayo maghihintay ng signal ko. Celine, kailangan natin pigilan ang pagpasok nila sa main server room. Kapag nakuha nila ang encryption key,
Mawawala ng saysay ang sakripisyo ni Sergio. Sige, pero Henry, babalik ka sa amin. Pangako. Sagot ni Henry bago siya hinalikan ng mabilis na noo. Naghiwalay sila ng landas. Dinala ni Henry ang mga bata sa ilalim. Si Celine ay mabilis na umakyat sa rooftop para kumuha ng vantage point. Ang ulan ay mas lalong lumakas. Ginagawang mahirap ang paningin, ngunit para sa kanya ang dilim ay kaibigan. Mula sa itaas, nakita ni Celine ang 3 SUV na pilit binubutas ang front perimeter. Kinuha niya ang kanyang sniper rifle. Ang katawan ay tila naging bato sa sobrang imobilidad. Isang hinga, isang putok. Isang hinga, isang putok uli. Ang driver ng unang sasakyan, agad na bumagsak. Nag-swerve ang SUV at humampas sa isang fountain. Ngunit hindi tumitigil ang mga kaaway. Marami sila. Masyado marami para sa isang gabi lang. Samantala, sa loob ng main server room, abala si Henry sa pag-upload ng huling ebidensya sa isang cloud server na direktang konektado sa Interpol. Alam niyang sa sandaling yon matapos ang pag-upload, ang pamilya Alcantara ay magiging target ng bawat sindikato sa Asia, pero ito lang ang paraan para tuluyang maputol ang tanikala. Henry! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa intercom. Ito si Henderson. Alam ko ang ginagawa mo. Isinusuko mo ang kahariang binuo ng ama mo. Para sa isang babae? Para sa mga batang hindi mo naman tunay na dugo? Hindi ito tungkol sa dugo, Henderson. Tungkol ito sa dangal na matagal nang nawala sa pamilyang ito. At ang babaeng sinasabi mo, siyang rina ng buhay ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang sniper mula sa kabilang panig ang nakapansin sa posisyon ni Celine. Isang bala ang dumaplis sa kanyang balikat. Dahilan para mapamura siya at mapaurong. Ma, sa kaliwa mo! Narinig niya ang boses ni Axel sa kanyang earpiece. Kahit nasa tunnel, nakabantay pa rin ang kanyang anak sa mga kamera. Mabilis na gumulong si Celine, nagpapatok ng 2 beses. Ang katahimikan ng gabi muling napuno ng ingay ng bakbakan. Ngunit sa gitna ng labanan, isang realization ang pumasok sa isip ni Celine. Ang mga kaaway hindi na lang basta sumusugod. Pinalilibutan nila ang mansyon para sa isang pincer move. Henry, lumabas na kayo dyan, bitag to! Sigaw ni Celine sa radyo. Bago pa makasagot si Henry, isang malakas ang pagsabog na yumanig sa main server room. Naputol ang komunikasyon. Ang huling narinig ni Celine ay ang tunog ng gumuguho na simento at ang sigaw ni Henry. Henry? Henry, sumagot ka! Walang sagot. Tanging static lang ang naririnig. Sa gitna na nagangalit na luha, tumalon si Celine mula sa rooftop patungo sa veranda ng 2nd floor. Hindi siya pwedeng mawalan na isang bagay na mahalaga sa kanya ngayon. Hindi pwede. Hindi ngayon na alam niya na ang totoo. Habang tumatakbo siya, patungo sa kinaroroonan ni Henry, nakasalubong niya ang ilang tauhan ng sindikato. Sa pagkakataong ito, hindi lang dagger ang gamit niya. Bawat suntok, bawat bala na pinakakawalan niya may dalang puot para sa mga taong sumira sa kanyang pamilya noon. At nagtatangkang sumira nito ngayon. Darating niya ang pintuan ng server room na puno ng usok. Doon nakita niya si Henry na nakadapa, duguan ng ulo, ngunit pilit na inaabot ang laptop na nahulog sa ilalim ng isang bumagsak na cabinet. Henry! Dinaluhan niya si Celine. Pilit na binuhat ang mabigat na kahoy. Ang data. Kailangan ito matapos. Nanghihinang saad ni Henry. Huwag mo isipin ang data, isipin mo yung sarili mo. Bulyaw ni Celine, pero nakita niyang 99% na ang upload. Sa huling sandali bago tuluyang mawala ng malay si Henry, narinig nila ang tunog ng sirena sa malayo. Hindi lang Interpol ang dumating, kundi ang backup na tauhan ni Henry na matagal na naghihintay sa labas ng syudad. Ngunit bago sila makahinga ng maluwag, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Isang lalaki na nakasuot ng puting suit, may hawak na gintong baril. Si Henderson. Kala niyo ba ganun lang kadali yon? Nakangisi ito. Kung di ko makukuha ang data, kukunin ko na lang ang buhay niyo. Itinutok ni Henderson ang baril kay Henry na hindi na makagalaw. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang palaso ang bumaon sa kanyang kamay. Mula sa gilid ng tunnel entrance nakatayo ang quadruplets. Si Dash, may hawak na maliit na busog. Ang mga matay puno ng determinasyon. Huwag mong sasaktan ang tito namin! Henderson was stunned. At sa segundong yun ng pagkagulat, hindi nag-atubili si Celine. Isang mabilis na sipa sa tuhod at isang siko sa panga ang nagpabagsak sa traidor. Bago pa man makabawi si Henderson,
Nakatutok na ang baril ni Celine sa kanyang noo. Ang pamilya ko, hindi mo na ulit magagalaw. Bulong ni Celine. Ang amoy ng antiseptic at puting rosas ang bumungad kay Henry nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata. Hindi na ang madilim na server room o ang mausok na mansyon na nakikita niya, kundi malinis na kisame ng isang pribadong ospital. Naramdaman niya ang init ng kanyang kamay. Lumingon siya at nakita si Celine, nakasandal sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na nakahawak sa kanya. May benda ang balikat nito at ilang galos sa pisngi. Pero sa mga mata ni Henry, ito pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Celine. Mahinang tawag ni Henry. Ang boses ay paos pa. Agad na nagising si Celine. Ang kanyang mga matay na dati puno ng paghihinala, ngayon nagliwanag sa galak. Henry, salamat sa Diyos. Akala ko mawawala ka na rin sa amin. Mangiyak-ngiyak nitong saad. Hindi ako ganun kadaling mamatay, no? Pilit ng ngiti ni Henry habang sinusubukang umupo. Inalalayan siya ni Celine. Ang bawat galaw puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang mga bata, nasan sila? Nasa kabilang silid. Kasama mga tauhan mo, ligtas sila Henry. At ang data natapos ng upload. Magputok ng araw, nagsimula na ang malawakang raid. Si Henderson, si Valdez at ang mga board members ng sindikato, lahat sila nasa ilalim na ng kustudiya. Wala na silang babalikan. Huminga ng malalim si Henry. Tila isang dambuhalang pabigat ang nawala sa kanyang dibdib. Tapos na rin sa wakas. Ang pangalang Alcantara, malilinis na rin naman siya nito. Hinawakan ni Celine ang mukha ni Henry. Ang kanyang mga daliri dahan-dahang hinahaplos ang pilat sa kilay nito. 8 taon tayong binalot ng pait, Henry. 8 taon ako nabulag dahil sa galit sa maling tao. Habang ikaw naman mag-isang pumapasan sa lahat ng sakit. Para lang mabuhay kami. Kung alam ko lang sana, kung di lang tayo pinaglaruan ng tadhana, hindi sana tayo umabot sa ganito. Lumapit si Henry. Isinandal ang kanyang noo sa noo ni Celine. It's not your fault, Celine. Ang mahalaga sa kabila ng lahat ng dugo at kasinungalingan, heto tayo. Hindi na tayo kailangan magkunwari o matakot sa anino ng nakaraan. Hindi na. Gusto ko nalang maging simpleng florist, Henry. At gusto ko maging ama ka sa kanila. Hindi dahil ito ang huling hiling ng kapatid mo, kundi dahil yun ang tinitibok ng puso mo. Gusto ko, Celine. Mahal ko sila. At mahal na mahal kita. Bulong ni Henry, bago niya tapatan ang labi ni Celine, na isang matamis at mapayapang halik. Wala nang poot. Tanging pangako na lang na isang bagong simula. Isang linggo matapos ang raid, inilipat si Henry sa isang safe house sa tabing dagat habang nagpapagaling. Hindi na ito ang mansyong puno ng bakal at surveillance, kundi isang bahay na gawa sa kahoy at salamin, kung saan ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon. Isang hapon, nakaupo si Henry sa veranda, nakatanaw sa abot-tanaw. Hawak niya ang lumang litrato ni Sergio. Lumapit si Celine. Bitbit ang isang tray ng tsaa. Niisip mo pa rin ba siya? Tanong ni Celine habang inilalapag ang tasa sa maliit na mesa. Niisip ko lang kung ano sasabihin niya kung nakikita niya tayo ngayon. Si Sergio, siya ang paboritong anak, ang laging masaya. Ako ang lagi nasa dilim. Pero sa huli, binigay niya sa akin ang pinakamahalagang kayamanan niya. Kayo. Umupo si Celine sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka na nasa dilim, Henry. Hindi ka na lang basta proxy ni Sergio. Ang pag-ibig na nararamdaman ko ngayon, para ito sa lalaking tumayo sa harap ng mga bala para sa amin. Para ito sa lalaking matyagang nagturo sa mga anak ko na huwag matakot. Hindi nagtagal, narinig nila ang takbuhan ng mga bata sa buhanginan. Sina Axel, Blaze, Cedric at Dash, abala sa paggawa ng dambuhalang sand castle. Papa, tignan mo! May magandang castle na tignan mo yung ginawa namin. Napansin ni Celine ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Henry nang tawagin siya nitong Papa. Di ka pa rin ba sanay? Parang isang panaginip na ayaw ko magising, Celine. Sa loob ng 8 taon, ang tanging alam ko lang
pumatay at magprotekta mula sa malayo. Ngayon kailangan ko matuto kung paano maging normal. Tutulungan ka namin. Tutulungan din namin ang bawat isa na kalimutan ng takot na naging bahagi ng ating sistema. Naging masinsinan ang kanilang pag-uusap tungkol sa hinaharap. Tinalakay nila ang pagpapalit ng mga pagkakakilanlan at paglipat sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa apelidong Alcantara o sa alias na Shadow. Lumipas ang 6 na buwan. Matatagpuan ang pamilya sa isang tahimik na probinsya sa Hilaga. Dito nagbukas si Selena isang flower shop na simple lang, pero laging puno ng mga tao. Si Henry naman, nag-iisang consultant sa security firm. Isang trabahong legal, malayo sa anino ng mafia. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa anniversary ng kanilang bagong buhay, isang hindi inaasahang sulat ang dumating. Galing ito sa abogado ni Henry. Nakasaad doon na ang lahat ng ari-arian ng sindikato na hindi nakuha ng gobyerno, tuluyan nang ililiquidate at nilagay sa isang trust fund para sa quadruplets. Isang malaking halaga ito, Henry. Pwede na sila mabuhay ng marangya hanggang paglaki. Sabi ni Celine habang binabasa ang mga dokumento. Ayoko sila mabuhay sa pera ng sindikato. Mariing sagot ni Henry habang inaayos ang kurbata sa harap ng salamin. Gagamitin natin ang perang yan para magpatayo ng paaralan at orphanage. Gusto ko na ang bawat sentimong galing sa dumi mapunta sa pagbuo ng kinabukasan ng iba. Mga anak natin, sapat na ang binibigay natin sa kanila ngayon. Ang pagmamahal at isang payapang tahanan. Napangiti si Celine. Lumapit sa kanya para ayusin ang kanyang necktie. Tama ka. Yan ang Henry na gusto ko. Nang gabi ring yon, nagkaroon sila ng isang simpleng dinner sa ilalim ng mga bituin. Ang quadruplets maayos na nakasuot ng polo. Tila maliliit na bersyon ni Henry. May sorpresa kami, Mama at Papa. Sigaw ni Dash. Inilabas ni Axel ang isang tablet. May ginawa siyang video montage ng kanilang nakaraang buwan, mula sa paglalaro sa beach, mga tawanan sa hapagkainan, hanggang sa mga sandaling nakikitang magkayakap sina Celine at Henry sa veranda. Gusto lang po naming sabihin na salamat sa pagliligtas sa amin. Sabi ni Axel, ito ang pinaka-mature sa 4. Kahit nung una natakot kami, naramdaman namin na mahal niyo kami. Papa Henry, salamat sa pagiging papa sa amin. Naging emosyonal ang gabi. Si Henry, nabihira magpakita ng kahinaan. Hindi napigilang lumuha habang niyayakap ang 4 na bata. Si Celine, nakamasid lang, punong-puno ng pasasalamat. Ang kanyang pagsugal, ang balak na gamitin si Henry para sa paghihiganti. Naging isang sugal na nagpanalo sa kanya na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa huli, habang natutulog ang mga bata, lumabas sina Celine at Henry sa garden. Ang amoy ng stargazer lilies ay muling humalimuyak, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito amoy ng panganib. Handa ka na ba sa susunod na chapter ng buhay natin? Hanggat kasama kita, Henry. Handa ako sa kahit anong hamon. Mahal kita, Celine. Higit pa sa buhay ko. Mahal din kita, Henry. Higit pa sa lahat ng bulaklak sa mundo. At doon sa ilalim ng saksi ang mga bituin, ang dating assassin at ang dating mafia boss, tuluyan ang naging malaya. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa walang hanggang pagkakataon na ibinigay ng pag-ibig sa mga pusong marunong magpatawad at magsimulang muli. 10 taon ang lumipas, ang simoy ng dagat sa kanilang bagong tahanan ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa anumang ingay na nakaraan. Sa loob ng 10 taon, ang lupain na dating tahimik ay naging saksi sa paglaki ng 4 na batang dati, nakatago sa anino ng panganib. Ngayon sa edad ng 18, ang quadruplets ay hindi na mga batang paslit, kundi mga batang handa ng harapin ang kanilang pangarap sa kolehiyo. Si Celine, 46 na taon na. Nakatayo sa balkonahe habang pinagmamasa ng maleta sa pintuan. Ang bawat maleta ay simbolo ng bagong yugto. Ang paglipad ng kanyang mga anak patungo sa universidad sa syudad. Masyado ka malalim mag-isip, mahal ko. Naramdaman niya ang bisig ni Henry na pumalibot sa kanyang bewang. 51 taon na si Henry.
May iilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido. Pero ang kanyang tindig na natiling matatag, puno ng otoridad na ngayon ay ginagamit niya sa pagpapatakbo ng legal na farm estate. Hinalikan niya ang balikat ni Celine. Isang haplos na hanggang ngayon nagpapabilis sa tibok ng puso ng babae. Iniisip ko lang kung paano sila mabubuhay nang wala tayo sa tabi nila. 18 na sila, Henry. Parang kailan lang, tinuturuan mo silang humawak ng busog sa garden. Pinanood nila ang quadruplets mula sa itaas. Si Axel na papasok sa kursong computer science, abala sa kanyang laptop habang sinisiguro ang security system ng kanilang sasakyan. Si Blaze kumuha ng political science bilang prelo. Seryosong nakikipag-usap sa kanilang mga tauhan. Si Cedric at Dash naman parehong kumuha ng business management para tulungan si Celine sa lumalagong floral empire nito at nagkatuwaan habang nagkakarga ng gamit. Nagawa natin, Celine. Nailiyo natin sila sa landas sa tinatahak natin noon. Ang dugong Alcantara hindi nasumpa, kundi isang bagong simula para sa kanila. Bumaba ang mag-asawa para samahan ng mga anak sa huling almusal bago ang kanilang pag-alis. Ang mesa ay puno ng pagkain at tawanan. Isang eksenang malayo sa tensyon ng kanilang unang gabi sa mansyon noon. Ma, pa, huwag kayong mag-alala ah. Alam namin kung paano protektahan ang sarili namin. At alam namin ang halaga ng pangalan binigay niyo sa amin. Galingin niyo sa syudad. Payo ni Henry. Ang kanyang mga matay nangingintab sa pagmamalaki. Huwag niyong kalilimutan na ang tunay na lakas wala sa baril o yaman, kundi sa katapatan niyo sa isa't isa bilang magkakapatid. Naging emosyonal ang paghahatid. Habang paalis ang sasakyan ng mga bata, naiwan sina Celine at Henry na magkahawak kamay sa driveway. Ang tahimik na buhay na dati isang pangarap lang, heto na. Hawak na nila. Nang hapon ding yon, lumakad ang mag-asawa patungo sa maliit na marker sa ilalim ng puno. Isang punong nara sa dulo ng kanilang lupain. Isang marker para kay Sergio. Nag-alay si Celine ng isang bouquet ng pinaghalong white lilies at stargazer. Simbolo ng kapayapaan at bagong buhay. Sana, nakikita mo sila ngayon, Sergio. Ang mga anak mo papasok na sa koleyo at malaya na sila. At ligtas. Dagdag ni Henry, habang naglalagay ng kanyang kamay sa balikat ni Celine. Tumingala sila sa langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw. Wala nang kaba, wala nang puot. Sila'y nagsimula sa isang balak na paghihigante. Ngunit nagtapos sa isang buhay na puno ng pagpapatawad at pag-ibig. Anong balak mo ngayon? Wala na mga bata dito. Masyado malaki ang bahay para sa ating dalawa. Siguro oras na para tayo naman ang gumala. Gusto ko makita ang Macau sa pagkakataong ito. Bilang isang turista lang kasama ang asawa ko. Natawa si Henry at mas lalong hinigpitan ng yakap sa kanya. Kahit saan, Celine. Basta kasama kita kahit sa dulo ng mundo. Uuwi ako sa'yo. Sa huling sandali, narinig nila ang huni ng mga ibon at ang banayad na hangin. At ang kanilang kwento, tapos na sa papel ng krimen. The End.